Hello mga kabibig! Welcome back sa Limbangong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balam ng YouTube. Ako si Kabibig maglamag-lamag na down with evidence. Naku po, grabe. Grabe ang mga pasabog na sikretong baho na binulgar ni Atty. Rowena Guanzon labang kay Ronald Llamas. Naku, ano pa ba ang mga secret? Grabe yung bardagulan nangyari, kabibig, at nadamay si Senator Risa Hontiveros. Naku po, ano ba naman yan? Mga sikretong baho na pilit tinatago, pero ngayon ang tamang panahon para mabulgar. Mababago kaya ang pagtingin ng mga kakamping kay Senator Risa Hontiveros na iniugnay ito ni Ronald Llamas? Nako kabibig. Kung si Atty. Rowena Guanzon ay may pasabog, of course, hindi ito magpapasabog na walang ebidensya, na walang katuturan, na hindi, knowing lawyer siya, so alam niya kung ano ang mga pinagsasabi niya. Alam niya kung ito ay makakasira sa kanyang pagkatao or hindi. Bardagulan kung bardagulan talaga at walang inuurungan si Atty. Rowena Guanzon. Nagsimula ito noong kahapon, I think the other day, kung saan nag-viral ang video na di umano nagwala daw si Atty. Rowena Guanzon. Well, in fact, hindi pala. Nagalit lang siya sa nangyari sa isang tao na kung saan binastos siya. Ang mga tao ngayon ay para yatang binasa si Atty. Rowena Guanzon. Ang mga kakamping na noon ay kakampi ni Atty. Rowena Guanzon ay parang kalaban na niya ngayon. Kinalaban at gustong i-cancel pa si Atty. Rowena Guanzon. Ito ang mga post ni Atty. Rowena Guanzon na tila nakakuha ng atensyon ng maraming Pilipino ngayon. Ito kabibig ha. Unahin natin ito. Ito huwag niyo akong tinatakot ng cancel culture niyo. Dahil hindi politika ang hanap buhay ko. Di ako mamamatay kung hindi ako matutsugi, kung hindi ako makatakbo o makaposisyon sa prinsipyo na tinitindigan ko ngayon. Samantala, kayo ay gagawin ang lahat, manatili lang sa pwesto at umaasa na mananalo pang presidente. Uy, grabe! Sino kayang pinariringgan ni Atty. Rowena Guanzon? Ito pa kabibig. Ito. Post ito ni Ronald Llamas. Bumaba na naman self-esteem ko. Wala akong Rolex saka Gucci Sagot ni Atty. Rowena Guanzon. Dapat lang, pangit ka Halo, grabe. Pero marami ka namang baril, di ba? You were arrested for illegal possession. Hala, grabe si Atty. Rowena Guanzon. Ito pa kabibig. Ito pa. Okay lang yan. Pogi ka naman. Naging kayo nga ni di ba? Hala, sino? Sino naging kaano ni Hala, ito pa. Babala ni Atty. Guanzon kay Lady of Immaculate Insertion. Uy, sino ba si Lady of Immaculate Insertion? Sino itong Lady of Immaculate Insertions na ito? Hala ka, ito ma'am. Ang tagal kong nanahimik sa inyo. Unti-unti kong hubaran yung mga pagkukunwari nyo, mga ipokrito. Remember, kilala ko kayo at alam na alam mga dumi nyo. Kaya wag ako. Hala ka. Nako, Atty. Rowena Guanzon. Nako, ikaw na talaga. Sino kaya ito kabibig na kanyang pinariringgan? Na kung saan wag ako at alam ko ang mga baho ninyo. Huwag kayong magkukunwari kasi alam ko ang mga tinatago niyong baho. Nako! Sino kaya ang may tinatagong baho? At sino tong Our Lady of Immaculate Insertion? Sino ba yan? Sino ba yan Our Lady of Immaculate Insertion? Hala ka! Parang kinakabahan ako dyan Sino-sino kaya pinariringgan ni Atty. Rowena Guanzon? At tila bakit nadadamay si
si Senador Risa Hontiveros. Hindi ba kumukuha kayo ng pondo sa mga kano tuwing kampanya? Dumadaan kay pero binabawasan nyo rin dahil magnanakaw din kayo? Hala, sino kaya no? Ito pa, huwag kang mag-i-insert sa budget na hindi naman sa'yo. Hala ka, hala, ang linaw niyan. Hindi na kailangan ng explanation sa index card para maintindihan. Ika-6 na utos, ika-9 na utos, huwag kang makikiapid. Huwag mong pagnasaan ang hindi mo asawa. Hala, papunta na tayo sa exciting part. Baka pag nalaman tong ng mga tao ninyo, masuka sila sa gawain nyo rin. Oh, sino kaya itong mga kabibig? Tapos may mga pink na mga raw flower. Oh, sino kaya ang pinariringgan ni Atty. Rowena Guanzon na nakakasuka? May mga index card, mga insertions, Our Lady of Immaculate Insertions. Naku, sino kaya yan kabibig niya? Para matalinghagak. Pero kung meron kayong guess kung sino ang pinariringgan ni Atty. Rowena Guanzon, ay mag-comment below kayo. Remember, sabi ni Atty. Rowena Guanzon, kilalang kilala ko kayo at alam na alam mga dominyo. Kaya wag ako. Parang Ivy Aguas na yata itong si Atty. Rowena. Lumabas na ang pagka-dragon ni Atty. Rowena Guanzon. Wag ako. Alaga. At sino kaya ito sa panahon ng kampanya ay humihingi sila ng pera saan yun? Sa Amerika, humihingi ng pera sa mga kano tuwing kampanya, pero binabawasan kasi ang taong na ito ay magnanakaw din. Nako, huwag kang mag-i-insert sa budget na di naman sa'yo. Anak ka mga kabibig, labanan to. At eto kabibiga, isang video kung saan na-interview si Atty. Rowena Guanzon at tila banat siya at wala siyang pag-alam kung sino ang kayang sinasagasan as long as nasa tama siya paninindigan. So makinig tayo kay Atty. Rowena Guanzon sa kanyang interview kanina. Kasi pinagsuggestahan ako ng mga akbayan. Yung mga akbayan, tumigil nga kayo dyan ha. Ito naman si Llamas, post pa siya na, ay buwaba self-esteem ko, wala akong Rolex at wala akong Gucci. Llamas, marami ka namang baril. Bakit nababa ang self-esteem mo? Di ba nahuli ka ng illegal possession ng firearms? Di ba, Llamas, nahuli ka pa nga bumibili ng mga fake na DVD. Bakit naman kung wala kang Rolex at wala kang Gucci, nababa ang self-esteem mo? Kasalanan ko ba, Llamas, kung mayaman talaga ako? Hindi ko naman ninakaw yung Rolex at Gucci ko ha. Kung ikaw mag-Rolex, ay maghihina talaga kami na ninakaw mo yan. Kasi ano ba naman ikaw? Sumikat ka lang ng presidential assistant ka. May Pinoy at katabi ka ni Risa Hontiveros lagi. Diba? Tinanong pa nga si Risa Hontiveros ni Winnie kung kadit mo siya. Ano Llamas? Right? Alam mo Dio, ako. Yes, ma'am. I'm very, very friendly. Politiko din naman ako, nag-commissioner ako, lahat ng mga ito mga nagtulingin ng tulong sa akin. Sige, magbangayan tayo. Sasabihin ko sa public, yung mga iba dyan sa inyo, you tried to bribe me, or tried to bully me, or told me to appoint so-and-so in their province. Diba? Diba, Dio? Yes, kaya ako, I have manners, diba? Kaya, hindi ko sila gagalawin. Kung hindi nila ako binibwisit, ito si Llamas wala ka ng trabaho, political analyst ka na bigla, ay puta, wala kang ang PhD. Mabuti pa yung si Chiangki, at least may PhD yun. Ano ba yung political analyst? Puta, yan yung mga walang trabaho eh. Alam mo, kinakante ako nitong Llamas. Ang pangit naman niya. Diyos ko, buti na lang hindi siya nagbakla. Kung nagbakla siya, ang pangit ng bakla. No? Uy, grabe. You know, Dio, ang ayaw ko dito, they're taking advantage. Kasi, ang nililabel nila akong yes, kaya binabalata nila kasi takot sila na mag-senador ako. Diba? Diyos ko niya, mas bagay naman ako mag-senador kaysa sa iyo. Diyos ko.
Ba't ba na? Maawa ka naman sa Pilipinas kung ikaw magsenador. Sige, doon ka sa lineup ni Rizon Taveras, pareho kayo mga komunista dyan. Kasalanan ko ba kung pinanganak ko na hindi ako mahirap? Kaya hindi ako nagkomunista? Oh. Problema sa inyo, gusto nyo komunista, sosyalista? Ay, pwede ba hindi ako bagay dyan? Sosyalista ako? Commissioner, ayan, ba't ba napunta tayo kay Llamas? Pinag-uusapan natin yung Chinese... Kasi nabasa ko lang ngayon ng Facebook post na bumaba tuloy sa testing ko, wala ko Rolex at kotse. Talagang wala na, hindi mo kaya, gago ka. Bakla? Di rin lang yamat ha. Huwag mo kayo ng libel kasi ano lang yan. Extra lang yan. Hero speech lang yan. Extra lang yan. If you can dish it out, you should be able to take it. Diba? Kung sa English lang ni Miriam Santiago, if you can dish it out, you should be able to take it. Inunahan mo ako kung mag-Rolex ka yaman, talaga maghina na naninakaw mo yan kasi hindi ka naman mayaman Agoy. Kasalanan ko ba? Na hindi ako pobre? Na I was born hindi pobre? Kasalanan ko ba yan? Hindi naman ako nagnakaw. Kayo lahat, magdanakaw mga magdanakaw dyan sa Congress sa milyon-milyon na mga watch nang dapat mahiya, di ba? May tayo dun sa mga corrupt na mga congressmen. So yun kabibi, grabe ang banat ni Atty. Rowena Guanzon Caliamas. Pero ano daw, ano ang inyong reaction hinggil dito kabibi? Tama lang ba na sinagot ni Atty. Rowena Guanzon ang mga banat din ni Llamas laban kay Atty. Rowena Guanzon? O nga sabi ng iba, bakit ba biglang maki-join itong si Llamas sa istorya ni Atty. Rowena Guanzon? In fact, na explain naman ni Atty. Rowena Guanzon ang lahat. So ito pala ang totoong nangyari kabibig. Ito pala ang totoong nangyari. I think na-share ko na sa inyo kung ano ang totoong nangyari kay Atty. Rowena Guanzon. Ito, sige, i-share ko sa inyo ha. Wait, hanapin ko yung video na kung saan nag-i-explain kung ano talagang nangyari kay Atty. Rowena Guanzon. Pero I think na-share ko na sa inyo mga kabibig, diba? Pero balikan muna ulit natin yun na meron talagang nakakita sa mga pangyayari. So eto kabibiga, balikan natin ulit yung video kung saan nag-explain ang isang witness na nakakita talaga sa totoong nangyari. So let's watch this video. Okay, let's go. Wait for a while. Rowena Guanzon. Ito na. Gusto ko lang magsalita tungkol doon sa nangyari kay Attorney Rowena Guanzon kanina sa morgue. Kausap ko mismo si Attorney Guanzon bago nangyari yon. Dumaan si Attorney Guanzon sa harapan ng store ko mismo. Yung pagdaan niya, siyempre regular customer namin siya. Nag-hi, hello. Hi ma'am, attorney. Hi attorney. Nag-hi din siya. Hello, ganun. Tapos yung mag-asawa, namili din sa kabilang store na katabi ko. Siguro yung layo, 1.5 to 2 meters yung layo. Ito yung lalaki. Ito yung asawa ng babae. Magkatapat sila. Nakatalikod siya kay Atty. Guanzon. Si Atty. Guanzon habang kausap ko nandito, malayo. Ganito. Ngayon, pagkatapos namin maghihilo ni attorney, umalis na siya. Pero bago siya umalis, napaubo siya. Pero ang ubo, may bit-bit siya, nahirapan siya. May bit-bit ka siya. Ngayon, nung umubo siya, hindi malakas ang ubo niya, gaya ng sinabi nila, malakas daw. Hindi. Yung normal na napapaubo ang tao, maubo siya, pero nakaganon siya pag ubo niya, tinakpan niya, bibig niya, tinakpan niya. Ngayon, habang umuubo siya, mahina, hindi malakas, normal. Itong lalaki nakatalikod, si Atty. Guanzon, habang umubo, palayo sa kanila, pagkatapos maghihilo namin ganyan. Ngayon, itong lalaki, sinundan siya, kinalabit siya sa likod. Hey, excuse me. Pinapik siya sa likod. Pinapik. Excuse me, sabi ni attorney. Yes? Yes, hello. Sabi, masaya pa si Atty. Guanzon na nag-reply sa kanya. Yes, hello. Sabi, ang sagot ng lalaki, ito ang nakapag-trigger sa galit ni attorney. Sinabihan agad si attorney na you are not supposed to be here. Nagulat si Atty. Guanzon. But why? You're not supposed to be here.
Ganun agad. You're not supposed to be here. Then tungkol sa ubo, pinag-usapan ganyan. So, the rest, yun na. Siyempre, sumabog na yung galit ni attorney. Kilala mo ba ako? Yung ganyan. Regarding kung hindi ko sino hindi. Kahit sino naman sabihan ng ganun, ng isang hindi kilala. Kasi sabihan kang, you are not supposed to be here. Kahit sino magagalit, naintindihan ko si attorney. Kaya kayo, huwag kayong basta-basta manghusga. Ha? Hindi magandang ginawa ng lalaki. Ako mismo, 3 kami sa harapan. Pero sa harapan ko mismo nangyari. Sinabihan si Atty. Guanzo ng ganun. Huwag kayong humusga kaagad. Kasi di nyo alam ang totoo. Salamat. So, yun kabibig. Yun ang tanging witness sa nangyari kay Atty. Rowena Guanzo. So, yun lang kabibig ang ating It is Lipaglibag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.